Yung mga boss, meron na naman tayong gagawin dito. Mitsubishi Montero. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito yung Mitsubishi Montero. Ayan, tingnan nyo. Tapos dito, ang kanyang issue ay may time siya na hindi agad nag-active yung push button niya. Ayan, push start yan eh, oh, built-in. Okay, pakita ko sa inyo ha. So, akyat muna tayo. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan yung push start niya. Okay, so, lagay muna natin dito. Tapakan ko muna yung preno. Tapos, ay one click lang tayo dapat dyan eh. Ayan o. Pinindot ko na yung button pero hindi agad siya nag-activate. Pindot ulit. Yung. Okay. So, dapat dyan, isang pindot mo lang dapat yan ay activated na agad yan eh. Tapos, meron siyang ganon. Routine maintenance required. Tapos, syempre, pag nawala yun doon sa panel, meron din dito. Periodic maintenance. Okay. So, ayan, may error pa siya. So, yun. Ang ginagawa ko dito, nung ano kasi may na-encounter na rin ako nito sa Montero din. Ganon din siya. Kahit di na ng matagal or ano, may time talaga siya na hindi siya nag-activate agad yung push button niya. Ang ginawa ko lang dyan, nilinis ko lang yung mismong button niya. Pakita ko lang sa inyo kung paano linisin yan. Yun naman, yung isa ko na-encounter na yun ay talagang sinubukan lang namin. Ay nagkaigi naman. So far naman hanggang ngayon, ay gumagana pa rin. Kinakamusta ko naman yung Montero niya. Ay hindi pa naman ulit siya nagkakagayon. Ngayon, susubukan ko lang ulit ito yung push button niya kung yun din ang problema. Gaya nga ng sabi ko, depende sa issue yun. Pero dito kasi ay kapag ka nakakailang pindot saka lang siya nag-activate. Okay? So yun. Kakalasin ko na muna yan. Kalasin nyo itong panel dito sa ilalim. Okay, so dito tanggalin nyo lang yung mismong tornilyo dito dalawa. Saka dito sa kabila. Yan. Tapos yan, hihilahin nyo lang pataas yung ganun. Yan. Kapag ka nakita nyo na yun, nahila nyo na, tatanggalin nyo lang yung mga sakit dito. Yan, mga sakit lang yan. Tapos yung pwede nyo nang bunutin, are. Ang bunot nito ay palabas. Ano yan? Kuhain ko lang ha. Yan mga boss, nabunot ko na. At mula doon sa ilalim, meron niyang clip lock. Yan, itong dalawang ito. Ibabaw at saka sa ilalim. Yan, pipindutin nyo lang yan para mahila nyo palabas. Okay? So, bago tayo magkalas niyan, kailangan videohan nyo muna or picturean nyo yung mga lumalabas dyan sa dashboard panel or kung saan saan. At testingin nyo rin kung bakit ganun or kung paano yung sistema nangyayari. Para may ano tayo, may files para lang ipakita kay bossing customer. So yun, tanggalin na muna natin to. Tanggalin ko na muna to. Yan, ito lang yung lilinisin natin. Nakapagbaklas na ako nito kaya alam ko na kung paano gawin. Okay, so kakalasin ko na muna to. Pakita ko sa inyo. Okay, so nandito na, kalasin na natin to. So gaya nga nung sabi ko sa inyo mga boss, nakapagkalas na ako niyan. So dito, umpisahan lang natin ay dito sa ilalim. Wala na kayong ibang susungkitin dyan kundi itong ilalim na to. Yan. Tapos yan, dahan-dahan lang. Hindi naman kayo magkakamali dyan kasi may guide dyan. Kung mapapansin nyo. Ayan o. Ayan o. May square dito sa ilalim, dalawang bilog. Ayan. Square. Makita nyo. Tapos dalawang bilog. So, tsaka pati dito naman, hindi rin kayo magkakamali kasi may guide dyan dito. Ayan o. Okay. So, tanggalin natin ito. Ayan o. Nakita nyo yung corrosion. Nakita ko sa inyo. O. Yun. Puro corrosion na. Yan ang nagiging issue niyan. Lahat halos ng push start or push button switch. Ayan. Parang sa mga ano din, sa mga power window switch. Ayan. Ang gagawin nyo lang dyan, pwede kayong kumuha ng magandang panglinis. Kung meron kayong mga panlinis dyan, brush or kung ano man. Pero para sa akin, ginaganyan ko lang yan eh. Tapos dito, ganun din. Ayan, kung makita nyo. Puro, ano, parang usok-usok. Or may carbon na siya. Meron ng carbon yung pinaka-contact point niya.
So, ganun lang ginagawa ko dyan kapag may mga issue na halimbawa ay hindi nakakontak agad yung push start or yung push button. Yan lang yun. Kalimitan. Kasi nga may na-encounter na rin ako nito. May nagawa na ako nito na dalawang sasakyan. Sabi ko nga, bago ko gawin yun, ay kailangan ko muna subukan na epektibo nga yung ginawa ko. Ngayon, dahil nga doon sa dalawang sasakyan na yun, ay epektibo nga. Yung isa kasi nun, Montero parang ito rin yung ginagawa ko. Tapos yung isa ay, ang alam ko ay Toyota. Nalimutan ko na kung anong sasakyan yun. Kasi nga, hindi ko naman binidyohan yun dahil nga, ano pa lang ako nun. Tinitesting ko pa lang kung epektibo nga yung ginagawa ko. So, para sugod naman, epektibo. Kaya dito, kung in case na halimbawa, may na-encounter kayong ganyan na, ay boss, bakit kaya ganun? Kumapalya yung push button start ko. Ito lang yun. Dito muna kayo mag-check bago kayo magpa-scan or kung ano-anong paggagawa. Diyan muna kayo pumunta. Kasi ito, maya't maya ito pinipindot or syempre, nag-spark din yung ano niyan, yung contact point niyan. Magkakaroon siya ng carbon. So, ganyan lang ginagawa ko diyan. Tipong flat screw, hinahasa ko lang na ganun. Or, sabi ko nga, kung meron kayong panlinis, contact cleaner, nasa sa inyo yun kung anong trip nyo. Pero kung wala naman at kaya nyo i-DIY na ganyan, yan lang yun. Hasain nyo lang, all goods na yan. Tapos dito, ganun din. Hasain nyo lang yan ng ganyan. Or, pwede nyo punasan, wala naman dyang maapektuhan. Basta, yung pinaka-ano lang, yung pinaka-contact point lang niya, yun lang ang importante. Ayan, katulad niya, no? Di ba may, ano ito, may layer. 1, 2, 3, 4. Yung ika-4, puro, puro carbon ang kapal. Kaya, ang mangyayari, yung push button start natin, dinidiin na natin maigi or nakailang pindot tayo bago siya mag-activate or gumana. Kumbaga sana kailangan muna siya mabugbog yung button or mahasa, saka lang siya mag-activate doon sa system. Kaya dito, kailangan linisin munang maigi. Yan. Yun lang naman yan. Walang kaso dyan. Hindi kayo magkakamali dyan. Tapos, pakita ko sa inyo, 1 click na lang yan mamaya. Or isang pindot lang natin, contact na agad siya. Kasi nga gawa nito. Kailangan linisin nyo lang maigi. Ako naman kasi gumagawa ng video at pagka nilabas ko na yung video, ibig sabihin, nagawa ko na yun ng ilang beses. Kaya may re-recommend ako na pwede nyo gawin nyo ito sa inyong sasakyan or doon sa mga customer ninyo. Yan. Ganyan lang. Hanggat nakikita nyo may carbon pa yung contact point, hasain nyo lang ng hasain. Kaya yan. Tapos kapag halimbawa ay hindi talaga matanggal yung carbon, gamitan na nyo na ng medyo matalas-talas. Pero wag nyo namang kukudkuding maigi at kapag naubos yung contact point niya, lalo tayong perde yan. Lalo tayong problema dyan. Kaya ganun lang. Chill-chill lang ang hasa. Katulad yan, all goods na. So, pwede na natin yan. Pwede na natin ibalik yung pinakagoma. Ayan, kita nyo. Tapos yan, hindi naman kayo magkakamali dyan. Itatapat nyo lang yung may ilaw niya. Ayan. Ayan o, nakita nyo yung ilaw. Ito yung dalawang ilaw niya, ipakita ko sa inyo. Ayan, dalawang ilaw sa taas at isang ilaw sa baba, sa gitna. Ayan, may makikita naman kayo dyan, LED. Ito LED 1, LED 2, at LED 3. So dito, yung may goma, kailangan itapat nyo dun yung butas para lumabas yung liwanag niya. Ayan, ganun lang. So dito, sa kabila, nalinis ko na. Yung board niya, nalinis ko na din. Pwede na nating ibalik yan. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan pahirapan pa. Yan. Tapos yan, kapag ka naibalik nyo na, hanapin nyo lang yung guide niya. Nakita nyo yan. Doon sa baba, yung tapat ng ilaw niya, tsaka doon sa gitna, ganun lang din. Yung ganun lang, kasimple. Tapos pwede na ulit tayo mag-push start niyan. Okay? So ngayon, titestingin ko naman, ganyan naman ang itsura niya. Okay? So yun, ikakabit ko na muna ito.
Okay, subukan na natin. So dito, isasalpak lang ulit natin ito ng ganito. Iayos lang naman yung guide niyan eh. Tapos pagka ganon, may ilaw ulit siya. Orange. Tama ba? Orange. Tapos yan, isasalpak nyo lang ganon. Itatama nyo lang yung guide. Siyempre, dapat nakatayo yung pangalan niya. Nakaganyan. Kasi pupus nyo lang na ganon. Tapos, subukan natin dahil nandito naman yung remote. Yan. Susubukan na natin kung one click lang siya ulit. Kung bumalik na ulit siya sa dati. Okay, subukan natin preno. Push start. Okay. All goods. Ayun. Ganun lang kasimple mga boss. Yan. Pero yung ano niya, yung routine maintenance niya, ay sabi ni bossing ay kailangan na lang din daw ipa-maintenance yun at nasa malapit ng 5,000 eh. Tama ba? 49. Basta nasa 5,000 daw sabi niya eh. Hindi ko maintindihan sa kanya. Basta yun. Ay, pami-maintenance daw niya. Ang issue lang talaga niya yung push start niya or yung push button. Okay? So ayan, one click na lang siya. Di tulad kanina na pagpindot natin ng malamya or smooth button lang ang ginawa ko ay hindi siya nag-activate. Testingin ko preno. Di ba? All goods na. Yun lang. So ngayon dito, ibabalik ko lang yung yung mga yung tinanggal kong isang socket. Makikita nyo naman yun dyan. Tapos yun, all goods na yan. So ngayon, ang nagagawa ko ng ganito na push button issue ay 3 na. So kayo ngayon, kapag napanood nyo to, ay di kung sakaling ganyan ang naging issue ng sasakyan nyo, ay di dadami na tayong nakagawa ng ganyan. Ayan. Okay, all goods. Iano ko lang to. Ibabalik ko lang lahat tapos ay final test ulit tayo. Okay, ayos sa mga boss. Naibalik ko na lahat. 2 tornilyo lang yan 2 tornilyo lang yan, tapos hilahin nyo pataas. Tapos yung clip nito, ibabaw at ilalim, ipe-press nyo lang yung lock nya para mahila nyo or maitulak nyo palabas. Okay? Final test tayo. Okay, yung remote na dito sa akin. Preno. Push button na mabilis. All goods. Okay, ayos na. Ganun lang mag-repair niyan. Kaya kapag halimbawa may mga issue tayo na ganun, wag muna kayong magdesisyon na, ay boss, ipa-scan natin yan. At yan electronic. Yung kasing mga piyesa na ganyan, na mga button, labas na yung electronics dyan eh. Iba naman ang issue nun. Kung nagmamalfunction dito sa mismong sa mismong panel yan, posible yan sa yung mga nag-i-error ganyan. Pero dito, yung issue naman niya kasi na ipaliwanag, tatanungin nyo rin kasi kung ano yung naging issue. Ay ang sabi naman niya sa akin, ay nakakailang pindot ako bago mag-activate. So doon pa lang alam ko na yung gagawin ko. Gaya nga nasabi ko, dahil may na-encounter na akong ganito, ay alam ko na yung gagawin ko. So ayun. Ganyan lang mga boss. Okay? So Mitsubishi Montero, ano bang model ito? So yun, basta mga push button start o push start button or switch, push button switch. Ganun lang niyan. Ganun lang ang pagre-repair niyan. Napaka-easy, napakadali lang. O di ba? Push button start, issue okay na, all goods na. One click na. Hindi katulad kanina, naka 2 or 3 pindot pa tayo bago nag-activate yung panel or nag-start yung makina. So, yun lang. Sana'y makatulong. Okay? Thank you.